Ang pagsubok ni Maria sa ilalim ng bubong ng mga De Leon. 2:00 ng hapon ng Lunes. Umakyat si Maria Santos sa hagdanan ng malaking bahay. Bitbit ang kanyang mga gamit panlinis, habang naririnig ang tunog na pumupunit sa puso ang labis na pag-iyak ng dalawang sanggol na umaalingaw-ngaw sa buong tahanan. Sa kanyang edad na 25, si Maria ay nagtatrabaho bilang kasambahay sa mansyong ito sa loob lamang ng 3 linggo, ngunit hindi pa rin siya nasasanay sa paghihirap na ito. Ang kambal ay iyak ng iyak sa loob ng 3 oras na ngayon. Kahapon, 5, kamakalawa, 6. Panginoon ko, ang mga batang ito, bulong niya habang humihinto sa hagdanan upang punasan ang pawis sa noo. Lumabas si Alejandro de Leon sa pasilyo, tila isang taong naliligaw. Sa kanyang edad na 34, ang bilyonaryong negosyante ay tila tumanda ng 10 taon sa mga nakaraang linggo. Malalim ang kanyang mga mata, magulo ang buhok, at naglalakad na parang multo. "Huwag kang mag-alala, Aling Asun," sigaw ng matandang kasambahay na nagmamadaling dumarating. Mahigit 2 buwan na silang hindi nakakatulog ng maayos. Higit 2 buwan, si Aling Asunsyon, isang ginang na 50 taong gulang na naglilingkod na sa pamilya sa loob ng 20 taon, ay umiling ng may awa. Palagi niyang itinatala ang lahat ng nakikita niya sa bahay sa isang lumang notebook. "Sir, kailangan niyo ring magpahinga. Hindi niyo na kaya ito, magpahinga." Tumawa si Alejandro nang walang sigla. "Paano ako magpapahinga habang naririnig ko ang mga anak ko na umiiyak ng ganyan? Anong klaseng ama ako?" Aling Asun, tumigil sa pag-akyat si Maria. Naantig siya sa sakit sa boses ng lalaki. Nawalan siya ng sanggol 1 taon na ang nakalipas sa ika-4 na buwan ng kanyang pagbubuntis. Alam niya kung ano ang makitang naghihirap ang isang munting buhay. Kinuha ni Alejandro ang telepono nang nanginginig ang mga kamay. "Doktor, ako po si Alejandro de Leon. Nandito na naman. Alam kong kinausap ko na kayo kaninang umaga, pero napakahirap na ng mga anak ko. Dapat mayroon kayong magagawa." May sinabi ang nasa kabilang linya na lalong nagpagulo kay Alejandro. "Paano niyo sasabihing wala na kayong alam gawin? Nandito na ang mga pediatrician, neurologist, mga espesyalista sa sanggol. Gumastos ako ng perang wala ako at wala pa ring silbi." Binaba niya ang telepono at ibinagsak ang kamao sa dingding. "Alejandro," tumakbo si Aling Asunsyon sa kanya. "Hindi niyo rin po dapat saktan ang sarili niyo. Walang silbi. Aling Asun, isa akong inutil na ama. Hindi ko man lang mapatahimik ang sarili kong mga anak." Pinanood ni Maria ang lahat, humihigpit ang dibdib. Hindi pa siya nakakita ng ganoong kasirang lalaki. Totoo, hilaw, at masakit sa kaluluwa ang pighati nito. Lalo pang lumakas ang iyak ng kambal mula sa silid. Sina Isabela at Sofia, 3 buwang gulang, ay nakikipaglaban sa isang bagay na hindi maunawaan ng sinuman. "Kung hindi sila gagaling agad, hindi ko na kaya," bulong ni Alejandro na basag ang boses. 3:00 ng hapon, kumaripas palabas ng bahay si Alejandro. Karga ang 2 sanggol sa kanilang stroller. "Pupunta na ako sa ospital ulit," sigaw niya kay Aling Asunsyon. Pinalagnat sila sa kakaiyak. Nagsara ang tarangkahan ng mansyon at sa wakas ay natahimik ang bahay. Napabuntong hininga si Maria ng may ginhawa, hindi dahil sa trabaho, kundi dahil nagkaroon ng sandaling kapayapaan ang mga munting bata. "Kawawa naman," bulong niya habang tinatapos umakyat para linisin ang itaas na palapag. Nang marating niya ang pintuan ng silid ng kambal, tumigil siya roon. May amoy pa rin ng sanggol na hinaluan ng gamot. 2 maliit na duyan, rosas at asul na dekorasyon, mga laruang hindi nagagamit dahil hindi tumitigil sa pag-iyak ang mga bata para maglaro. Alam ni Maria na hindi siya dapat pumasok doon. Mahigpit si Alejandro tungkol sa kung sino ang pwedeng humawak sa silid ng kanyang mga anak, ngunit may humila sa kanya papasok. Kinuha niya ang isang maliit na damit, rosas na may mga larawan ng kuneho, niyakap ito sa dibdib, at ipinikit ang mga mata. Ang alaala ng nawala niyang sanggol ay parang saksak. "Aking anghel," bulong niya. "Kung ikaw ay nabuhay, kasing edad mo sana sila." 1 oras at kalahating oras pagkatapos, ginising siya ng ingay ng tarangkahan. Bumabalik si Alejandro. Nagmadaling lumabas si Maria sa silid, ngunit natapilok ang paa sa aparador at naitumba ang isang bote ng pabango. "Ay Diyos ko!" Yumuko siya para pulutin ang mga basag nang marinig niya ang mga yabag sa hagdanan. Hindi na alam ng mga doktor ang gagawin. "Victoria," sigaw ni Alejandro kay Aling Asunsyon. Sabi nila wala silang sakit, pero hindi sila tumitigil sa pag-iyak. Pumasok siya sa silid, karga si Isabela. Namumula ang bata sa kakaiyak.
Namamag ang mukha, nakakuyom ang maliliit na kamao. Hindi na alam ni Papa ang gagawin, anak ko, bulong niya habang marahang inaalog ang bata. Nawawala na si Papa. Si Sofia sa stroller ay umiiyak din, isang matinis na tunog na tumutusok sa tainga. Doon nangyari ang isang bagay na hindi maipaliwanag. Si Maria, na nakayuko pa rin, nagpupulot ng mga basag na salamin, tinitigan si Isabela, at nang hindi nag-iisip ay inunat ang mga braso. Pwede ko po bang hawakan ng sandali? Si Alejandro, sa sukdulan ng pagod, ay hindi na nag-isip pa. Inilagay niya ang bata sa mga bisig ni Maria. Agad na tumahimik. Tumigil sa pag-iyak si Isabela na parang may nagpindot ng switch. Ang mga namamag na mata ay dumilat at tumitig sa mukha ni Maria. Isang mausisang tingin, mahinahon, napangaanga si Alejandro. Si Sofia sa stroller ay tumigil din sa pag-iyak. Lumingon ang ulo patungo sa kanyang kapatid at kay Maria na parang naiintindihan niyang may nagbago. Tahimik, munting bata, bulong ni Maria habang marahang inaalog si Isabela. Ano ba ang nakakaabala sa iyo? Ipinikit ng bata ang kanyang mga mata at sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit 2 buwan, natulog siya ng mahimbing. Hindi ko makapaniwala. Kinuha ni Alejandro si Sofia mula sa stroller. Huminahon agad ang bata nang ilapit niya ito kay Maria. Paano mo nagawa iyon? Hindi ko alam, Sir Alejandro. Parang gusto ko lang siyang hawakan. Lumitaw si Aling Asunsyon sa pintuan at muntik nang mahimatay. Birheng Maria, paano mo nagawa iyon? Hindi tumitigil sa pag-iyak ang mga batang ito kahit natutulog. Ngunit nakita na ito ni Alejandro. Nasasaksihan niya ang imposibleng mangyari sa harap ng kanyang mga mata. Maria, bulong niya, 3 buwan na akong naghahanap ng sagot. Gumastos ako ng kapalaran sa mga doktor. At ikaw, natutulog sila. Tinapos ni Maria na may luha sa mata, natutulog ng totoo. Tahimik silang 3, pinagmamasdan ang mga kambal na mahimbing na natutulog. Si Isabela sa bisig ni Maria, si Sofia sa bisig ng ama, ngunit nakadikit kay Maria. Doon nila narinig ang mga yabag na may determinasyon sa hagdanan, mga yabag na nagpalamig sa dugo ng lahat. Alejandro, nandito na ako para sa check-up ng mga bata. Lumitaw si Dr. Victoria del Valle sa pintuan ng silid na parang isang taong laging may kontrol sa lahat. Sa edad niyang 38, siya ang uri ng tao na nagpapataw ng respeto sa pagpasok pa lang sa isang lugar. Walang bahid ang puting coat, buhok na nakapusod ng perpekto, tuwid na tindig ng isang hindi nawawalan ng kontrol. Alejandro, kumusta ang mga bata? Tumigil siya sa kalagitnaan ng pangungusap nang makita ang eksena. Ang mga kambal na natutulog, si Alejandro na nakangiti sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, at isang kasambahay na karga si Isabela na parang pinakakaraniwang bagay sa mundo. Victoria, bulong ni Alejandro, sinisikap na huwag gisingin ang mga sanggol. Hindi ka maniniwala dito, sa wakas natulog sila. Nagawa ni Maria na patulugin sila. Nagyelo ang ngiti ni Victoria sa kanyang mukha. 3 taon na niyang inaalagaan ang pamilyang ito. 3 taon mula nang mamatay ang asawa ni Alejandro sa panganganak. 3 taon ng pagtatayo ng relasyon, naghihintay sa tamang oras para lumapit sa kanya sa mas matalik na paraan. At ngayon, isang ordinaryong kasambahay ang lumitaw at ginawa ang hindi niya isang lisensyadong doktor na gawa. Sinabi ni Alejandro ng may kontroladong boses, "Pwedeng ba kitang makausap ng sandali sa pasilyo? Pero Victoria, tingnan mo lang. Napakatahimik nila sa pasilyo, pakiusap." Naramdaman ni Alejandro ang seryosong tono at nagsenyas kay Maria na manatili sa mga sanggol. Lumabas siya sa silid kasunod ng doktor. "Alejandro, napapansin mo ba ang nangyari?" Mahinang sabi ni Victoria, ngunit may kinokontrol na galit. "Ano?" "Pinatulog niya ang mga anak ko, Victoria, sa unang pagkakataon sa loob ng 3 buwan. At alam mo ba ang pinag-aralan ng babaeng iyan? Alam mo ba kung mayroon siyang sakit? Alam mo ba kung may ginawa siyang mapanganib?" Kumunot ang noo ni Alejandro. Hindi niya iyon naisip. "Victoria, binuhat lang niya si Isabela." "Alejandro, 15 taon na akong pediatrician. Alam ko kung gaano mapanganib ang ganitong mga sitwasyon. Ang 3 buwang sanggol ay napakapresko. Anumang mali ay maaaring magdulot ng malubhang problema. Pero, Victoria, sila ay maayos. Tingnan mo kung gaano sila katahimik na natutulog ngayon. Ngunit paano kung may kemikal na epekto? Paano kung may nangyari sa kanilang balat? Paano kung may bagay na magdudulot ng pinsala sa kanila sa hinaharap?" Ang mga salita ni Victoria ay nagtanim ng pagdududa sa pagod na isip ni Alejandro.
palagi niyang pinagkakatiwalaan ang sinasabi niya. Iniligtas ni Victoria ang kambal nang sila ay isinilang na premature. Isa siyang iginagalang na propesyonal, kaibigan ng pamilya sa loob ng maraming taon. Sa loob ng silid, inaantay ni Maria si Isabela na mahimbing na natutulog. Pinapanood ni Aling Asuncion si Sofia na mahimbing ding nagpapahinga sa stroller. Bata, bulong ni Aling Asuncion, paano mo nagawa iyon? Hindi ko alam, Aling Asun. Parang kailangan ko lang tumulong. Sa loob ng 20 taong pagtatrabaho dito, hindi pa siya nakakita ng katulad nito. Hindi tumitigil sa pag-iyak ang mga batang ito kahit natutulog. At tingnan mo sila ngayon. Itinuro niya ang mga sanggol na talagang natutulog, kalmadong paghinga, relax na mga mukha, bukas na mga kamay. Isa itong tunay na himala, dagdag ni Aling Asuncion. Sa pasilyo, patuloy na nagtatanim ng pagdududa si Victoria. Alejandro, naiintindihan ko ang iyong pagkadismaya, ngunit bilang doktor, hindi ko mapapayagan na ang isang taong walang paghahanda ay direktang makipag-ugnayan sa mga sanggol na ganyan kaliit. Ito ay usapin ng responsibilidad. Pero Victoria, isipin mo kung may mangyari sa kanila. Isipin mo kung magkaroon sila ng allergy, ng impeksiyon, hindi mo mapapatawad ang sarili mo at ako bilang responsableng doktor ay hindi rin. Kinamot ni Alejandro ang kanyang buhok. Hindi siya makapag-isip ng maayos dahil sa pagod. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Huwag na siyang hayaang direktang humawak sa mga bata para sa kanilang ikabubuti. Samantala, aayusin ko ang dosis ng gamot. Baka iyon lang ang kulang. Sa loob ng silid, nakaramdam ng panghihilab si Maria. May mali. Bahagyang gumalaw si Isabela sa kanyang mga bisig, ngunit nanatiling tulog. Aling Asun, bulong ni Maria. Ang doktor ay laging nagbibigay ng gamot sa mga bata. Oo, bawat araw, bata. Sinasabi niya na para pakalmahin sila, ngunit hindi ito naging epektibo. At binigyan na ba niya sila ngayon? Hindi pa. Dumating lang sandali. Nag-isip si Maria. Ang mga kambal ay natulog ng walang gamot, tanging pagmamahal, tanging ang kanyang paghawak. Doon bumalik si Alejandro sa silid na seryoso ang mukha. Mahinang nagsalita si Maria. Salamat sa tulong. Ngunit tama si Dr. Victoria. Mas mabuti na huwag ko nang hawakan pa ang mga bata. Pinasag nito ang puso ni Maria. Pero Sir Alejandro, maayos sila. Alam ko, ngunit maaari itong maging mapanganib. Hindi ka doktor. Maaaring ito ay swerte o maaaring may bagay na magdudulot ng pinsala sa kanila sa hinaharap. Maingat na inilagay ni Maria si Isabela sa duyan. Mahimbing pa ring natutulog ang bata. Naiintindihan ko, Sir Alejandro, ngunit ang inyong mga mata ay nagsasabi ng lahat. Wala kayong maintindihan. Alam niyang tinulungan niya ang mga bata at ngayon ay pinalalayo siya. Kaya naman pumasok si Victoria sa silid na may ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Ngayon ko po aayusin ang gamot para sa mga bata, anunsyo niya habang kumuha ng 2 syringe mula sa medical bag. Natutulog sila, doktora, komento ni Aling Asuncion. Kaya nga ito ang pinakamagandang oras para ibigay ang gamot. Mas mahihimbing ang kanilang tulog. Pinanood ito ni Maria. Lumalaki ang hindi magandang pakiramdam sa kanyang dibdib. May mali sa mga syringe na iyon. Sa inyo, bulong niya at lumabas sa silid. Sa pasilyo, narinig niya si Victoria na mahinang nagsasalita, mas para sa sarili niya. Halos sinira niya ang lahat. Martes, 6 ng umaga. Dumating si Maria sa trabaho na mabigat ang dibdib. Hindi siya nakalimutan ang kambal sa buong weekend. Natulog ba sila? Maayos ba sila? Nang pumasok siya sa mansyon, narinig niya ang eksaktong inaasahan at kinatatakutan niya ang pag-iyak. Umiiyak sina Isabela at Sofia sa silid, mas malakas at mas desperado kaysa dati. Para silang bumalik sa dati nilang kalagayan, mas masahol pa. Halos wala silang tulog sa weekend, komento ni Aling Asuncion nang makita niya si Maria. Ang patron ay sirang-sira na naman at dinagdagan pa ng doktor ang dosis ng gamot. Sinabi niyang kailangan para mabawi ang nangyari noong Biyernes. Kumunot ang noo ni Maria. Bawiin? Bakit kailangan niyang bawiin ang katotohanang natulog ang kambal? Alas 7 dumating ang Dr. Victoria. Iba ang kilos niya ngayon, mas determinado, mas seryoso. Nasaan ang kasambahay? Tanong niya kay Aling Asuncion. Naglilinis po siya ng sala, doktora. Tawagin niyo. Kailangan ko siyang makausap. Umakyat si Maria sa hagdanan nang mabilis ang tibok ng puso. Naghihintay si Victoria sa pasilyo. Nakakrus ang mga braso, walang kaibigang muka. Maria, tama? Opo, doktora. Kailangan kong linawin ang isang bagay. Hindi mo pwedeng hawakan ang mga bata sa bahay na ito.
Sila ay mga fresko na sanggol na isinilang ng premature. Anumang maling kontak ay maaaring magdulot ng malubhang impeksiyon. Pero doktora, tumulong lang po ako. Hindi ka nakatulong. Nagdulot ka ng problema. Ang mga bata ay nagkaroon ng magulong weekend dahil nagbago ang kanilang organismo. Nagbago dahil sa pabango, panlinis, bakterya. Naglilinis ka ng bahay, hindi ba? Ang iyong mga kamay ay may dalang mikrobyo na maaaring mapanganib sa mga sanggol. Bawat salita ni Victoria ay parang sampal sa mukha ni Maria. Ang doktor ay nagsasalita ng may autoridad na hindi nagbibigay ng puwang para sa pagtatanong. Naiintindihan mo ba ng mabuti? Huwag mong hawakan ng mga bata. Huwag kang pumasok sa silid nila. Kapag nalaman kong hindi mo sinunod, sasabihin ko kay G, Alejandro, natanggalin ka kaagad. Naiintindihan? Opo, doktora. Tama po. Ngayon, aalagaan ko ang aking mga pasyente. Pumasok si Victoria sa silid ng kambal at isinara ang pinto. Naiwan si Maria sa pasilyo, hinila at nalilito. Talaga bang may nagawa siyang mali? Talaga bang nasaktan niya ang mga sanggol nang hindi sinasadya? Sa loob ng silid, kinuha ni Victoria ang isang syringe mula sa bag, ngunit hindi ito ang nakita ni Alejandro noong Biyernes. Iba ito, may transparent na likido na walang anumang pampakalma. Ngayon, aayusin na natin itong maliit na problema. Bulong niya habang inilalagay ang laman sa biberon ni Isabela. Ang likido ay isang mahinang stimulant na walang lasa, ngunit nagpapakalma sa mga sanggol ng ilang oras. Ginagamit na ito ni Victoria sa maliliit na dosis mula pa noong sila ay 3 buwan pa lamang. Ang plano niya ay simple. Panatilihing umaasa ang mga bata sa kanyang gamot, maging hindi mapapalitan para kay Alejandro. At sa tamang oras, tuklasin ang lunas at pakasalan siya dahil sa pasasalamat. Ngunit noong Biyernes, halos sinira ng isang ordinaryong kasambahay ang 3 taong pagpaplano. Ngayon, dinoble ni Victoria ang dosis. Magkakaroon ang mga kambal ng kakila-kilabot na linggo at kapag inayos na niya muli ang gamutan, si Alejandro ay tatakbo sa kanyang mga paa sa pasasalamat. Tapos na, aking mga munting bata, bulong niya sa mga sanggol. Makikita ng papa na ang tita Victoria lang ang pwedeng mag-alaga sa inyo. Ininom ni na Isabela at Sofia ang mga lason na biberon nang hindi nalalaman. Sa loob ng 1 oras, magsisimula ang epekto. Sa loob ng tokong oras, sila ay sisigaw na parang hindi pa sila nakasigaw kailanman. Sa pasilyo, naglilinis si Maria ng sahig. Naririnig ang mga ungol na nagsisimula ng lumakas. Sumisikip ang kanyang dibdib, ngunit wala siyang magawa. Ipinagbawal sa kanya. Alas, 5:00. Dumating si Alejandro mula sa opisina at nakita ang kanyang mga anak sa isang krisis na mas malala kaysa sa lahat ng nakaraan. Victoria, sigaw niya sa telepono. Sila ay kakila-kilabot. Anong gamot ang ibinigay mo sa kanila? Kalma Alejandro, normal yan. Nag-react ang katawan nila dahil sa kontak noong Biyernes. Inaayos ko na ngayon. Lalala muna bago gumaling. Lalala muna? Sa kasamaang palad, oo, ngunit magtiwala ka sa akin. 15 taon na akong doktor. Alam ko ang aking ginagawa. Ibaba ni Alejandro ang telepono at bumagsak sa sopa sa silid. Walang tulog ang mga kambal sa loob ng 4 na oras na ngayon. Martes at hindi sila nakatulog ng maayos mula pa noong Linggo. Mamamatay sila kung magpapatuloy ito. Bulong niya sa sarili na basag ang boses sa kawalan ng pag-asa. Sa pasilyo, naririnig ito ni Maria at tumutulo ang kanyang mga luha. Alam niyang makakatulong siya. Alam niyang hihinto sa pag-iyak ang mga kambal sa kanyang mga bisig, ngunit ipinagbabawal sa kanya na hawakan sila. Doon niya napansin ang isang bagay na lalong nagpagulo sa kanya. Sa basurahan ng banyo, nakita niya ang isang bakanting bote ng pampakalma para sa sanggol, ang parehong gamot na sinabi ng doktor na ibinigay niya sa mga bata. Kung binibigyan niya sila ng pampakalma, naisip ni Maria, bakit nasa basurahan ang bote na walang laman? At bakit mas lumalala ang mga bata? Ang binhi ng hinala ay nagsimulang mamukadkad sa puso ni Maria. May mali. At kung ang taong dapat nag-aalaga sa kambal ay siya pa ang nagdudulot ng pinsala, ang iyak ng mga sanggol ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon na parang sigaw ng pagsaklolo, isang sigaw na tanging si Maria lang ang tila nakakaintindi, ngunit ipinagbabawal na tumugon. Mamamatay sila kung magpapatuloy ito, sigaw ni Alejandro sa telepono kay Victoria. At sa unang pagkakataon, naitanong ni Maria, baka iyon nga ang tunay na hangarin niya. Miyerkules tanghali. Nagtatrabaho si Maria sa ibabang palapag ng mansyon, naririnig ang iyak ng kambal na hindi tumigil sa loob ng 8 oras na ngayon. Isang tunog na tumutusok sa kaluluwa niya.
lalo na dahil alam niyang makakatulong siya. Lumitaw si Aling Asunsyon sa kusina, hawak ang notebook at may mapag-alalang ekspresyon. "Bata, pwede ba kitang makausap?" "Sige po, Aling Asun. May kakaiba akong napapansin sa nangyayari. Ang mga bata ay gumaling lamang noong Biyernes mo sila inalagaan at pagkatapos ay mas lumala pa sila kaysa dati noong weekend." Tumigil sa paglilinis si Maria at tiningnan ang housekeeper. "Napansin niyo rin po iyan, Aling Asun." "Masyado. At may iba pa. 12 taon na akong nagtatrabaho rito. Hindi ko pa nakita ang isang sanggol na umiyak ng ganyan. Hindi ito normal." "Normal hindi. Hindi. At isa pang bagay na pumukaw sa atensyon ko. Ang doktor ay laging nandito araw-araw ngayon, ngunit bago ipinanganak ang mga bata, lumilitaw lang siya kapag tinatawag siya ng patron." Naramdaman ni Maria ang pagbilis ng tibok ng puso. Hindi siya baliw. May mali talaga. "Aling Asun, lahat ng nakikita mo ay itinatala mo sa notebook na iyan, hindi ba?" "Itinatala ko? Oh, lumang kaugalian ko iyon. Itinatala ko kung sino ang dumarating, sino ang umaalis, anong oras. At pwede po ba ninyo akong sabihin kung anong oras dumarating ang doktor at anong oras nagsisimulang lumala ang pag-iyak ng mga bata?" Binuksan ni Aling Asunsyon ang notebook at tiningnan ang mga pahina. "Tingnan mo rito. Lunes, dumating ang doktor alas 7, nagbigay ng gamot alas 7:30. Nagsimulang sumigaw ang mga bata na parang baliw alas 8:30. At kahapon, Martes, dumating ang doktor alas 7, nagbigay ng gamot alas 7:15. Nagsimulang magkagulo ang mga bata alas 8:15. Laging isang oras pagkatapos ng gamot. Laging. Pero normal lang iyon, hindi ba? Minsan matagal bago magka-epekto ang gamot." Kumunot ang noo ni Maria. Kung ang gamot ay pampakalma, bakit mas lumalala ang mga kambal pagkatapos? "Aling Asun, nakita niyo ba kung anong gamot ang itinapon ng doktor sa basurahan?" "Paano?" "Nakita ko ang mga bote ng pampakalma para sa sanggol sa basurahan ng banyo. Kung binibigyan niya ng pampakalma ang mga sanggol, bakit ang mga bote ay walang laman sa basurahan?" Naisip ni Aling Asunsyon. "Ngayong sinasabi mo, medyo kakaiba rin. Bakit itatapon ang gamot na hindi nagamit?" Doon nila narinig ang mabilis na mga yabag sa hagdanan. Bumaba si Alejandro na tumatakbo. Magulo ang buhok, gusot ang damit. "Asunsyon, nasaan si Victoria? Hindi ko siya masagot sa telepono. Hindi pa siya dumarating ngayon, patron." Walang tulog ang mga bata sa loob ng 8 oras. 8 oras. Magkokumbulsyon sila kung magpapatuloy ito. Naramdaman ni Maria ang pagsisikip ng dibdib habang nakikita ang kawalan ng pag-asa nito. "Sir Alejandro," sabi niya ng mahina, "maaari ba akong magmungkahi ng isang bagay?" "Ano? Paano kung subukan nating huwag silang bigyan ng gamot ngayon para lang makita kung may pagbabago?" Tinitigan siya ni Alejandro na parang nagmungkahi siya ng kalokohan. "Maria, ganyan sila dahil kailangan nila ng gamot. Ipinaliwanag ni Victoria na ang kanilang katawan ay na-alter raw. Pero paano kung hindi iyon? Paano kung ang gamot ang nagdudulot ng pinsala?" "Maria!" Itinaas ni Alejandro ang boses. Si Victoria ay isang lisensyadong doktor. Alam niya ang kanyang ginagawa. Yumuko si Maria, ngunit ang hinala sa kanyang isip ay lalong lumalaki. Tumunog ang telepono at nagmadaling sumagot si Alejandro. "Victoria, salamat sa Diyos. Kailangan mong pumunta rito agad. Kakilakilabot ang mga bata." "Kalma, Alejandro. Darating ako sa loob ng kalahating oras. Samantala, pwede mo silang bigyan ng isa pang dosis ng gamot. Nasa refrigerator iyan." Pumunta si Alejandro sa kusina at binuksan ang refrigerator. Kumuha siya ng isang bote na may transparent na likido. "Aling Asunsyon, halika't, tulungan mo akong bigyan ng gamot ang mga bata." Pinanood ito ni Maria at nagpasya. Kailangan niyang malaman kung ano talaga ang nangyayari. Alas 2 ng hapon, pumwesto siya sa bintana ng sala, nagkukunwaring naglilinis ng salamin. Mula doon ay nakikita niya ang silid ng kambal sa itaas. Pagkalipas ng 15 minuto, dumating si Victoria. Napansin ni Maria na hindi siya nag-aalala tulad ng inaasahan. Sa katunayan, tila may ginhawa pa nga. Mula sa bintana, nakita ni Maria si Victoria na pumasok sa silid ng kambal. Pinanood niya at nanigas siya sa nakita niya. Hindi sinuri ni Victoria ang mga sanggol. Hindi sinuri ang temperatura. Hindi pinakinggan ang puso. Wala. Kumuha lamang siya ng isang bagay mula sa medical bag at inilapat ito sa mga biberon. Mahinang tinawag ni Aling Asunsyon si Maria. "Halika, tingnan mo ito." Lumapit si Aling Asunsyon sa bintana. "Ano iyon? Tingnan niyo po doon sa itaas." Ang doktor ay hindi nagsusuri sa mga bata.
naglalagay lang ng isang bagay sa mga biberon. Tiningnan ito ni Aling Asunsyon at kumunot ang noo. Kakaiba, hindi dapat magbigay ng gamot nang hindi muna sila sinusuri. Sa sandaling iyon, nakita nila si Victoria na lumabas sa silid at nakikipag-usap kay Alejandro sa pasilyo. Hindi nila marinig, ngunit mula sa ekspresyon nito, tinatahimik nito si Alejandro tungkol sa isang bagay. Aling Asun, pagkaalis ng doktor, ipakita mo sa akin kung anong gamot ang iniwan niya? Pwede naman. Isang oras pagkatapos, umalis si Victoria sa bahay. Umakyat sina Aling Asunsyon at Maria sa silid ng kambal. Tingnan mo rito, sabi ni Aling Asunsyon. Itinuturo ang bote sa refrigerator ng silid. Ito ang laging iniiwan niya. Kinuha ni Maria ang bote at binasa ang etiketa. Pampakalma, pangsanggol, natural, mababasa ng malakas. Pero tingnan niyo po ito, Aling Asun. Itinuro niya ang likod ng bote. Basag ang takip, may nagbukas at nagsara ulit. Paano mo nalaman? Maraming taon na akong naglilinis ng bahay. Natutunan kong mapansin ang mga bagay na iyan. May naghimasok sa bote na ito. Tinitigan ito ni Aling Asunsyon ng mas malapitan. Tama ka, medyo baluktot ang takip. Doon nila narinig ang pag-iyak na iba na naman, na nagmumula sa mga duyan. Nagsisimula na ulit magkagulo sina Isabela at Sofia. Isang oras pagkatapos ng gamot, bulong ni Maria, eksakto tulad ng iyong itinala. Diyos ko, bulong ni Aling Asunsyon. Maaari mo ba akong tulungan sa isang bagay? Ano? Bukas, kapag dumating ang doktor, magkunwari kang may naiwan ka sa silid at manatili ka roon para panoorin kung ano ang inilalagay niya sa gamot. Ngunit huwag mo siyang hayaang makita. At kung makita ka niya, doon natin malalaman kung talagang may mali. Huwebes, 6:30 ng umaga. Dumating si Maria sa trabaho, sabik malaman kung paano ang gabi ng kambal. Sinalubong siya ni Aling Asunsyon sa pintuan na may nakaluluwag na ekspresyon. Bata, mabuti at dumating ka. Kumusta ang gabi? Hindi binigyan ng patron ng gamot kagabi. At alam mo kung ano ang nangyari? Ano? Natulog sila ng 6 na oras na diretsyo. 6 na oras. Unang pagkakataon sa loob ng mga buwan. Naramdaman ni Maria ang halo ng ginhawa at kumpirmasyon ng kanyang mga hinala. At ngayong umaga, natutulog pa rin sila. Ngunit dumating ang doktor kalahating oras na ang nakalipas. Nasa itaas siya. Nagawa mo bang obserbahan siya? Nagawa ko, at hindi ka maniniwala sa nakita ko. Hinila ni Aling Asunsyon si Maria sa isang sulok ng kusina at bumulong. Kumuha siya ng syringe mula sa bag at naglagay ng isang bagay sa bote ng gamot. Isang bagay na dinala niya mula sa labas. Sigurado ka ba? Talagang talaga. Nakita ko kung paano niya sinundot ang takip ng bote gamit ang syringe at nag-iniksyon ng isang transparent na likido, Birheng Santissima. At mayroon pa, pagkatapos mag-iniksyon, tinikman niya ang isang patak sa kanyang dila. Tinikman niya para tingnan kung may lasa. Nakita ko ang kanyang mukha na nagpapakita ng pag-apruba na parang sinusuri niya kung hindi ito mapapansin. Naramdaman ni Maria ang paglamig ng dugo. Ang isang doktor ay hindi kailangang tikman ang gamot sa dila maliban kung naghahalo siya ng isang bagay na hindi dapat naroroon. Aling Asun, kailangan nating kausapin si G. Alejandro, hindi tayo maniniwala sa atin. Kailangan natin ng mas maraming ebidensya. Doon nila narinig ang mabilis na mga yabag pababa sa hagdanan. Lumitaw si Victoria sa kusina na may ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Magandang umaga, mga bata. Ang mga bata ay nasa perpektong kalagayan ngayon. Natutulog na parang mga anghel. Mabuti naman, doktora, sagot ni Aling Asunsyon. Sinisikap na itago ang damdamin. Iiwan ko ang pangkaraniwang gamot. Pwede nyo itong ibigay tuwing 4 na oras. Umalis si Victoria sa bahay, ngunit sa pagkakataong ito ay napansin ni Maria ang isang bagay na hindi niya napansin dati. May dalang 2 bag ang doktor, ang opisyal na medical bag at isang maliit na thermal bag. Nakita mo ba ang thermal bag na iyon, Aling Asun? Oo, nakita ko. Nagdadala ba ang mga doktor ng thermal bag sa bahay ng mga pasyente? Hindi, sa pagkakaalam ko. Ang gamot na pangkaraniwan ay nangangailangan ng espesyal na pagpapalamig. Dumating si Alejandro sa kusina na may mas mahusay na anyo kaysa sa mga nakaraang araw. Asunsyon, hindi ako makapaniwala na natulog ng buong gabi ang mga bata. Opo, patron. Mabuti naman, hindi ba? Sabi ni Victoria, na nagsasabing gumagana ang bagong gamot. Nagpalitan ng tingin sina Maria at Aling Asunsyon. Alam nilang hindi ang gamot ang gumana, kundi ang kawalan nito. Sir Alejandro, sabi ni Maria, naglalakas ng loob.
Hindi ba kakaiba na gumaling lamang sila nang hindi nila ininom ang gamot kagabi, ngunit ininom nila? Inayos ni Victoria ang formula, ngunit sinabi niyo mismo na hindi niyo sila binigyan ng gamot kagabi. Tumigil si Alejandro at nag-isip. Totoo, hindi ko binigyan. Nakalimutan ko na dahil sa sobrang pagod at gumaling sila. Aksidente lang iyon. Iyon ba ay aksidente, Sir Alejandro? Sumingit si Aling Asuncion sa pag-uusap. Maaari ba akong magsalita ng isang bagay? Sa loob ng 20 taon na pagtatrabaho dito, natutunan kong magmasid at may ilang bagay na nakakakuha ng aking atensyon. Anong mga bagay? Ang doktor ay laging naglalagay ng isang bagay sa gamot bago ito iwan dito at ang mga bata ay laging lumalala ng eksakto 1 oras pagkatapos itong inumin. Kumunot ang noo ni Alejandro. Asuncion, ano ba ang sinasabi mo? Wala akong sinasabi, patron. Sinasabi ko lang ang nakikita ko. Doon, nagsimulang muli ang iyak ng kambal sa itaas. Nagising sina Isabela at Sofia at nagsisimula na ulit magkagulo. Huminga ng malalim si Alejandro. Ibibigay ko ang gamot. Sir Alejandro, mabilis na sabi ni Maria. Paano kung susubukan nating muli ng walang gamot para lang makasiguro? Maria, ngayong araw lang, kung lumala sila, ibigay mo agad ang gamot. Nabahagi si Alejandro. Sa isang banda, ang medikal na payo ni Victoria. Sa kabilang banda, ang ebidensya ng kanyang sariling mga mata. Sige, ngunit kung lumala sila ng sobra, ibibigay ko ang gamot. Naramdaman ni Maria ang paglaki ng pag-asa. Baka ngayong araw na matuklasan nila ang katotohanan. 10:00 ng umaga, may nangyaring hindi pangkaraniwan. Ang kambal na nagising na umiiyak ay dahan-dahang huminahon ng kusa, walang gamot, walang interbensyon, tanging ang pagmamahal ng kanilang ama at ang normal na pag-aalaga. Hindi ko makapaniwala, bulong ni Alejandro habang tinitingnan ang kanyang mga anak na mahinahon. Ngayon naniniwala ka na may mali sa gamot na iyan? Tanong ni Maria. Bago pa man sumagot si Alejandro, tumunog ang telepono. Alejandro, si Victoria ito. Kumusta ang mga bata? Maayos sila. Nasa perpekto silang kalagayan. Ibinigay mo ba ang gamot sa tamang oras? Tinitigan ni Alejandro si Maria at Aling Asuncion na umiling. Oo, ibinigay ko. Mabuti. Darating ako sa hapon para makita kung paano sila nagre-react sa bagong paggamot. Nang ibaba ni Alejandro ang telepono, napagtanto ni Maria na nagsinungaling siya kay Victoria. Bakit ka nagsinungaling? Dahil gusto kong makasiguro ng isang bagay bago ko akusahan ng isang doktor ng iniisip ninyo. At paano tayo makakasiguro? Tahimik si Alejandro sa isang sandali. Susubukan natin ang gamot. Huwebes, 2:00 ng hapon. Sina Alejandro, Maria at Aling Asuncion ay nasa kusina, nakatingin sa bote ng gamot na iniwan ni Victoria. Paano natin susubukan ito? Tanong ni Alejandro. Ang kapatid ko ay pharmacy technician, sabi ni Aling Asuncion. Masusuri niya ito ng walang nakakaalam, ngunit tatagal iyon. Mayroon pang ibang paraan, putol ni Maria. Maaari nating tingnan kung paano sila magre-react sa mga bata kapag mayroon at walang gamot sa loob ng 1 araw. Paano? Simple lang. Hahatiin natin ang araw sa 2 panahon. Sa umaga, wala silang gamot. Sa hapon, kapag dumating ang doktor, bibigyan natin sila ng gamot at titingnan natin ang pagkakaiba. Isinasaalang-alang ni Alejandro ang mungkahi. Kung lumala sila, titigil tayo kaagad at tatawag tayo ng ibang doktor. Sige, susubukan natin. Sa buong umaga, nanatiling kalmado ang kambal, gumagawa ng kanilang mga pangangailangan ng normal, umiinom ng kanilang gatas ng walang problema, natutulog kapag dapat matulog. Pag-uugali ng malulusog na sanggol. 12:00, dumating si Victoria para sa pagbisita sa hapon. Kumusta ang aking mga pasyenteng munting bata? Maayos, sagot ni Alejandro. Pinagmamasdan siya ng mabuti. Napakaganda, gumagana ng perpekto ang gamot. Kaya, Victoria, aakyat lang ako sa silid ng kambal. Naiwan sina Alejandro, Maria at Aling Asuncion sa ibabang palapag, naghihintay. Pagkalipas ng kalahating oras, bumaba si Victoria. Tapos na, inilapat ko na ang dosis sa hapon. Magiging napakatahimik nila ngayon. Sa sandaling umalis si Victoria sa bahay, kumaripas pataas ang 3 sa silid. Ang kambal ay nasa duyan, tila normal. Ngunit may napansin si Alejandro. Tingnan niyo ang kanilang mga mata. Mas malawak kaysa normal ang mga mata ni na Isabela at Sofia. Medyo maningning na parang may nakikita silang hindi totoo. Normal iyan? Tanong ni Alejandro. Hindi, sagot ni Maria. Ang mga normal na sanggol ay hindi nagpapakita ng ganyang tingin. Pagkalipas ng 15 minuto, tulad ng isang orasan,
Nagsimula ang iyak, ngunit hindi ito normal na iyak ng sanggol. Ito ay isang desperadong iyak ng isang taong hindi maganda ang pakiramdam. Sigurado na ako ngayon, sabi ni Alejandro, na nanginginig ang boses sa galit. Nilalason niya ang mga anak ko. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Aling Asuncion. Susubukan natin. Kinuha ni Alejandro ang telepono at tinawagan ang isang pribadong doktor na kilala niya. Dr. Emiliano, ako si Alejandro de Leon. Kailangan kong pumunta kaagad sa bahay ko para suriin ang aking mga anak. Hindi ito emergency, ngunit mahalaga ito. Pwede ka bang pumunta pa rin ngayon? Habang nagsasalita si Alejandro sa telepono, may narinig na kakaibang ingay si Maria sa hardin. Tumingin siya sa bintana at nakita si Victoria na nakatayo sa likod ng puno, pinagmamasdan ang bahay. Aling Asun, bulong ni Maria. Tingnan mo doon sa labas. Tiningnan ni Aling Asuncion at namutla. Tinitiktikan niya tayo. Bakit? Dahil alam niyang may natuklasan tayo. Sa sandaling iyon, ibinaba ni Alejandro ang telepono. Ang Dr. Emiliano ay darating alas 4. Malalaman natin kung ano talaga ang nasa dugo ng mga bata. Ngunit hindi nila alam na narinig ni Victoria ang lahat mula sa bukas na bintana at nagpaplano na ng kanyang susunod na hakbang. Alas 3:45, 15 minuto bago dumating si Dr. Emiliano, tumunog ang telepono. Alejandro, ako si Chief Inspector Reyes mula sa Barangay Station. Nakatanggap kami ng seryosong reklamo tungkol sa iyong bahay. Anong uri ng reklamo? May nag-report na ang isa mong empleyado ay nagbibigay ng mga kontroladong gamot sa iyong mga anak nang walang reseta ng doktor. Namutla si Alejandro. Mali iyan, Ginoo. Kailangan naming pumunta para mag-verify. Ito ay protocol. Darating na kami kaagad. Ibaba ni Alejandro ang telepono at tiningnan si Maria at Aling Asuncion nang may kawalan ng pag-asa. May nagreklamo sa atin. Sino? Tanong ni Maria. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam na niya ang sagot. Pagkalipas ng 20 minuto, huminto ang 2 patrol car sa harap ng mansyon. 4 na pulis ang umakyat sa silid ng kambal kung saan nakita nila sina Alejandro, Maria at Aling Asuncion na nag-aalaga sa mga umiiyak na sanggol. Sino ang empleyadong responsable sa pag-aalaga? Walang sinuman, sagot ni Alejandro. Sila ay inaalagaan ng isang doktor. Mayroon kaming impormasyon na ang babaeng ito, itinuro ng sargento si Maria, ay nagbibigay ng mga gamot ng walang autorisasyon. Mali iyan. Doon lumitaw si Victoria sa pintuan, kasama ang isa pang pulis. Sarhento, tulad ng ini-report ko sa telepono, nakakita ako ng ebidensya na ang empleyadong ito ay nagdudroga sa mga bata. Binuksan niya ang medical bag at kumuha ng isang bote ng kontroladong gamot. Nahanap ko ito na nakatago sa kanyang bahay. Nanigas si Maria. Hindi ko iyan akin. Hindi ko pa nakita ang bote na iyan kailanman. At nahanap ko rin ito. Ipinakita ni Victoria ang isang papel. Mga tala niya tungkol sa dosis ng gamot. Kinuha ni Alejandro ang papel mula sa kamay ng pulis. Isa itong reseta na peke na may lunas para kina Isabela at Sofia na nilagdaan ni Doktora Maria Santos. Maria, bulong ni Alejandro, paano mo nagawa iyon? Sir Alejandro, nanunumpa ako na hindi ko iyan isinulat. Hindi ako marunong magsulat ng reseta. Hindi rin ako doktor. Ako ang biktima. Ginang, sabi ng sargento, kailangan mong sumama sa amin para linawin ang sitwasyon. Hindi ako inosente. Siya ang nagtanim ng mga bagay na iyan. Ngunit habang dinadala si Maria, lumapit si Victoria kay Alejandro. Pasensya na, Alejandro. Alam kong nagtiwala ka sa kanya, ngunit hindi ko pwedeng hayaan na mapanganib ang iyong mga anak. Tinitigan ni Alejandro ang mga kambal na patuloy na umiiyak at si Victoria na ngayon ay tila ang tanging tao na mapagkakatiwalaan niya. Hindi niya napapansin ang banayad ng ngiti ng kasiyahan sa mukha ng doktor. Biyernes, 8 ng umaga. Nagising si Maria sa isang malamig na selda sa istasyon pagkatapos ng isang gabi na tila walang katapusan. Gumugol siya ng ilang oras sa pagsisikap na ipaliwanag sa mga investigador na siya ay biktima ng isang bitag, ngunit walang naniwala sa kanya. Santos, bisita, sigaw ng pulis. Tumayo siya, umaasang makita si Alejandro o marahil si Dr. Emiliano na maaaring magpatunay ng kanyang kawalang sala. Ngunit ang kanyang ina, si Aling Carmen Perez, na may pulang mukha dahil sa kahihiyan at galit. Mama, bulong ni Maria, huwag mo sabihin. Maria, sumabog si Aling Carmen. Paano mo nagawa iyon? Paglalason sa maliliit na bata? Mama, wala akong ginawa. Ang doktor ang nagbitag sa akin. Huwag ka nang magsinungaling. Lumabas sa pahayagan,
ipinalabas sa telebisyon. Alam ng lahat sa ating kolonya na pinagpeke mo ang mga reseta ng doktor. Naramdaman ni Maria na gumuho ang mundo. Kung ang sarili niyang ina ay hindi naniniwala sa kanya, sino ang maniniwala? Mama, pakiusap, pakinggan mo ako ng bahagya. Wala akong gustong marinig. Pinahiya mo ang ating pamilya. Hindi makalabas ang iyong mga kapatid. Ngunit ipinapangako ko sa iyo, para sa akin, patay ka na. Ayokong makita pa ang iyong mukha. Umalis si Aling Carmen, isinarado ang pinto ng malakas. Bumagsak si Maria sa sahig ng selda at umiyak nang hindi pa niya nararanasan sa buong buhay niya. Tanghaling tapat, dumating ang public defender para kausapin siya. Isang pagod na lalaki na tila nakakita na ng maraming katulad nitong kaso. Maria, magiging direkta ako sa iyo. Komplikado ang sitwasyon. Mayroon silang pisikal na ebidensya laban sa iyo. Ngunit wala akong ginawa. Si Doktora Victoria ang nag-set up ng lahat. Alam mo bang ang pagpeke ng mga reseta ng doktor ay malubhang krimen? Maaari kang makulong ng 2 hanggang 8 taon. Mayroon ka bang paraan para patunayan ito? Tahimik si Maria. Paano magpapatunay mula sa loob ng isang selda? At ang mga bata? Kumusta sila? Hindi iyon ang aking larangan. Ang trabaho ko ay ipagtanggol ka mula sa krimen na di umano'y ginawa mo. Di umano. Teknikal, inosente ka pa hanggat hindi ka pa nahahatulan, ngunit ang ebidensya, hindi na kailangang tapusin ng abogado ang pangungusap. Naintindihan ni Maria na kahit ang sarili niyang abogado ay hindi naniniwala sa kanya. Sa gabi nilapitan siya ng isang mas matandang bilanggo. Unang beses mo rito, sana ito na ang huli. Lahat ay nagsasabi niyan. Anong krimen? Sinasabi nilang nagpeke ako ng mga reseta ng doktor para magdroga ng mga sanggol. Gumawa ng mukha ng pagkasuklam ang babae. Ang pag-iistorbo sa mga bata ay seryosong bagay dito sa loob. Kung totoo iyan, hindi ko ginawa. Mahal ko ang mga batang iyon higit pa sa sarili kong buhay. Kung gayon may nagpabagsak sa iyo ng husto. Gabi na namang napadaan si Maria nang hindi natutulog. Iniisip sina Isabela at Sofia. Umiiyak kaya sila ulit? Nagbigay kaya ulit si Victoria ng mga stimulant? Napansin kaya ni Alejandro ang isang bagay? Sabado ng umaga, dumating ang balitang higit na kinatatakutan niya sa pamamagitan ng isang guwardiya. Ang mga sanggol na nilason mo ay naospital kaninang madaling araw. Tumigil ang puso ni Maria. Ano? Sila ay nasa pediatric intensive care, nagkokumbulsyon, mataas ang lagnat. Sumigaw si Maria at tumakbo patungo sa mga rehas ng selda. Hindi! Wala akong ibinigay na gamot! Palabasin niyo ako! Kailangan kong makausap ang isang tao. Manahimik ka. Hindi ka aalis kahit saan. Mamamatay sila. Hindi nila naiintindihan. Ang doktor ang pumapatay sa kanila. Ngunit walang nakikinig. Para sa lahat doon, isa lamang siyang kriminal na sinusubukang tumakas sa responsibilidad. Bumagsak si Maria sa sahig ng selda, umiiyak. Sina Isabela at Sofia ay mamamatay at ang taong makapagliligtas sa kanila ay nakakulong sa isang bilangguan. Sa kabilang panig, sa mga pasilyo ng ospital, si Alejandro ay naglalakad ng pabalik-balik na parang baliw. Ang kanyang mga anak ay nakakonekta sa mga makina, nakikipaglaban para sa kanilang buhay. Paano ito nangyari, Victoria? Tanong niya sa 10 beses. Sinabi ko sa iyo, Alejandro, nilason siya ng kasambahay sa loob ng ilang linggo. Naipon ng kanilang katawan ang substansya at ngayon ay nagre-react ito. Ngunit gumagaling sila. Iyon ay epekto ng droga. Ngayon na itinigil natin ang pagbibigay nito, ang kanilang katawan ay pumapasok sa withdrawal. Tinanggap ni Alejandro ang paliwanag dahil wala na siyang ibang pagpipilian. Si Victoria ay doktor. Alam niya ang kanyang pinagsasabi. Ang hindi niya alam ay sa eksaktong sandaling iyon, si Victoria ay nagbibigay ng mas mataas na dosis ng stimulant sa kambal. Ang kanyang plano ay simple, gawing masama ang kalagayan ng mga sanggol para pakasalan siya sa kawalan ng pag-asa at pasasalamat kapag sa wakas ay gumaling sila. Sa bilangguan, nakatanggap si Maria ng isa pang nakababahalang balita mula sa isang guwardiya. Santos, naging pambansa ang kaso mo. Ikaw na ang pinakakinamumuhian na babae sa Pilipinas ngayon. At totoo iyon. Ang kwento ng kasambahay na naglason sa kambal ng bilyonaryo ay ipinalalabas sa lahat ng istasyon ng TV. Ang kanyang larawan ay nasa lahat ng pahayagan at website. Nagkaroon ng mga protesta sa labas ng istasyon na humihingi ng hustisya. Mamamatay sanggol! Sigaw ng isang tao mula sa kalye. Kulungan para sa kanya. Niyakap ni Maria ang sarili sa sulok ng selda. Ang kanyang buhay ay naging isang pampublikong impyerno.
habang ang tunay na may kasalanan ay tinatrato bilang isang bayani dahil sa pagtatangkang iligtas ang mga bata. Ngunit ang pinakamasama sa lahat ay ang malaman na habang siya ay nabubulok sa isang selda, sina Isabela at Sofia ay mamamatay sa mga bisig ng taong tunay na naglalason sa kanila. Diyos ko, bulong niya sa dilim ng selda. Kung talagang umiiral ka, protektahan mo ang mga batang iyon. Hindi nila ito nararapat. At sa pamamagitan ng isang himala sa kabilang panig ng lungsod, mayroong nagsisimulang magtanong ng mga bagay na hindi inaasahan ni Victoria. Linggo, 6 ng umaga. Sa San Jose Hospital, hindi umalis si Alejandro sa tabi ng kanyang mga anak sa loob ng 36 na oras. Sina Isabela at Sofia ay nasa pediatric intensive care na may mga monitor na nagpapakita ng nakababahalang mga palatandaan. Lagnat na hindi bumababa at maliliit na kumbulsyon na dumarating ng sunod-sunod. Kumusta sila, Doktor? Tanong ni Alejandro kay Dr. Hernandez, ang pediatrician na responsable. Matatag, ngunit nag-aalala pa rin. Makukuha natin ang resulta ng toxicological tests bukas ng umaga at hanggang noon, pananatilihin natin silang hydrated at minomonitor. Kailangang alisin ng kanilang katawan ang anumang natural. Kinuskos ni Alejandro ang kanyang muka. 3 araw na walang maayos na tulog, walang kain, hindi makapag-isip ng iba. Dumating si Victoria na may kape. Alejandro, kailangan mong magpahinga ng kaunti. Hindi ko kaya. Tingnan mo sila, Victoria. Alam kong mahirap, ngunit sila ay magiging maayos. Magtiwala ka sa akin. Bakit ka sigurado? Dahil alam ko ang ganitong uri ng intoxication. Nakakita na ako ng mga katulad na kaso. Ang hindi alam ni Alejandro ay nagsisinungaling si Victoria. Hindi pa siya nakakita ng katulad na kaso dahil siya mismo ang lumikha ng sitwasyong ito. Dumating si Aling Asuncion para bisitahin ang kambal. Bilang empleyado ng pamilya sa loob ng 20 taon, nakakuha siya ng otorisasyon. Kumusta ang gabi, patron? Masama, Aling Asun. Napakasama. At hindi pa dumadalaw si Maria. Naging hindi komportable si Alejandro pagkatapos ng ginawa niya. Patron, sabi ni Aling Asuncion ng mahina, maaari ba akong magsalita ng isang bagay? Sige. Bilang isang taong matagal nang nakakakilala sa pamilya, nakita ko si Maria kasama ang mga bata. Nakita ko ang paraan ng pag-aalaga niya, ang pagmamahal na mayroon siya sa kanila. Ang batang iyan ay hindi kailanman mananakit ng isang bata. Ngunit ang ebidensya ay maaaring imbento, patron, ngunit ang puso ay hindi. At ang kanyang puso para sa mga bata ay dalisay, naisip ni Alejandro. Sa kaibuturan, mayroon din siyang pagdududa. Asuncion, sa tingin mo ba, dapat akong pumunta para kausapin siya? Naniniwala ako na dapat mo siyang kausapin kahit papaano para marinig ang kanyang bersyon. Narinig ni Victoria na nakatingin sa kanyang cellphone ang pag-uusap at naging alerto. Alejandro, pinutol niya, hindi ba mas mabuting ituon ang pansin sa mga bata ngayon? Ang babaeng iyan ay magpapakalma lamang sa iyo. Baka tama ka, ngunit hindi sumuko si Aling Asuncion. Patron, maaari ba akong magtanong ng isang bagay? Sige, mula nang arestuhin si Maria, gumaling ba o lumala ang mga bata? Ang tanong ay bumagsak na parang bomba. Hindi pa iyon naisip ni Alejandro sa ganoong paraan. Lumala sila. Kung gayon, hindi ba kakaiba? Kung siya talaga ang naglalason sa kanila, hindi ba sila dapat gumaling kung wala siya? Naramdaman ni Victoria ang pagbilis ng kanyang puso. Mapanganib ang tanong ni Aling Asuncion. Sumagot si Victoria na may medikal na autoridad. Ang intoxication ay hindi ganyan gumagana. Ang katawan ay nangangailangan ng oras upang alisin ang mga substansya. Normal na lumalala muna bago gumaling. Naintindihan ko. Ngunit hindi naintindihan ni Aling Asuncion ang anuman. Sa katunayan, lalo siyang naging kahina-hinala. Patron, bulong niya nang lumayo si Victoria, hindi ba sa tingin ninyo dapat ninyo munang kausapin si Maria para lang makasiguro? Tinitigan ni Alejandro ang kanyang mga anak na nakakonekta sa mga makina. Sige, ngunit para linawin ang kwentong ito ng minsanan. Ang hindi nila alam ay ang desisyong iyon ang magsisimulang magbuwag sa 3 taong kasinungalingan. Lunes, 10 ng umaga. Umupo si Alejandro sa visiting area ng istasyon, nerbyoso at galit, ngunit interesado rin. Nang lumitaw si Maria, napaangat siya sa kanyang pagbabago. Sa loob ng ilang araw tila tumanda siya ng ilang taon, payat, maputla, may mga mata na nagsasabi ng sarili nitong kwento. Sir Alejandro, sabi niya ng mahina. Maria, kumusta ang mga bata? Bakit ka nag-aalala pagkatapos ng sinasabi nilang ginawa mo?
dahil mahal ko sila higit sa anumang bagay sa mundong ito. Sinuri ni Alejandro ang kanyang mukha. Walang nakitang kasamaan, walang nakitang kasinungalingan, nakita niya ang tunay na sakit. Maria, ipaliwanag mo sa akin ang isang bagay. Kung talagang mahal mo ang mga anak ko, bakit mo gagawin iyon? Dahil hindi ko ginawa, Sir Alejandro. Ipinapangako ko sa kaluluwa ng aking ina na hindi ko sasaktan ang mga batang iyon. Ngunit nakakita sila ng ebidensya na itinanim ni Dr. Victoria. Sir Alejandro, iyan ay isang napakaseryosong akusasyon. Alam ko, ngunit iyon ang katotohanan. Ikinuwento ni Maria ang lahat. Ang mga pattern na natuklasan nila ni Aling Asuncion, ang mga basag na bote, ang paraan kung paano laging lumalala ang kambal pagkatapos ng gamot. Sir Alejandro, ang inyong mga anak ay nagiging magulo lamang pagkatapos niyang bigyan sila ng gamot. Nakita niyo mismo iyan noong Huwebes. Naalala ni Alejandro, totoo iyon. Nang hindi niya ibigay ang gamot, gumaling sila. Ngunit bakit gagawin ni Victoria iyon? Hindi ko alam. Alam ko lang na ginagawa niya. Mayroon ka bang paraan para patunayan iyan mula sa loob ng isang selda? Paano? Umalis si Alejandro sa istasyon na parang nagliliyab ang kanyang isip. May katuturan ang mga salita ni Maria, ngunit napakaseryoso kaya't isang bahagi niya ang ayaw maniwala. Pagbalik sa ospital, nakita niya si Dr. Hernandez na lumabas sa silid ng kambal. Doktor, kumusta sila? Kakaiba, bahagyang gumaling sila ngayon. Bumaba ng 1 grado ang lagnat. Talaga? Oo. Kung magpapatuloy ito, baka po pwede na nating tanggalin ang ilang monitor bukas, naisip ni Alejandro. Gumagaling ang mga bata sa ospital. Malayo sa anumang gamot ni Victoria. Doktor, maaari ba akong magtanong ng isang teknikal na tanong? Sige, kung may nagbibigay ng isang substansya upang panatilihing magulo ang mga sanggol, gagaling ba sila kapag tumigil sila sa pagtanggap ng substansya na iyon? Kumunot ang noo ni Dr. Hernandez. Depende sa substansya, ngunit oo, kung ito ay isang stimulant, halimbawa, sila ay hihinto sa pag-iyak kapag tumigil sila sa pagtanggap nito. Gaano katagal bago iyon mangyari? Mga 2-3 araw. Bakit? Kuryosidad lang. Ngunit hindi iyon kuryosidad. Nagsisimulang pagkabit-kabitin ni Alejandro ang mga piraso. Sa sandaling iyon, lumitaw si Victoria sa pasilyo. Alejandro, kumusta ang mga bata? Mas maayos. Sinabi ng doktor na bumaba ang lagnat. Mabuti, sagot niya. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay hindi tumugma sa ginhawa. Victoria, maaari ba akong magtanong sa iyo ng isang bagay? Sige, anong uri ng gamot ang ibinigay mo sa mga bata sa bahay? Pampakalma, natural. Bakit? Sinabi ng doktor na maaaring gumaling sila dahil tumigil sila sa pagtanggap ng isang substansya, hindi ba dapat kabaligtaran? Kinabahan si Victoria. Iba-iba ang bawat kaso, Alejandro. Hindi mo maaaring pangkatin ang lahat. Ngunit sinabi mo na pamilyar ka sa ganitong uri ng intoxication. Pamilyar ako, ngunit iba-iba ang reaksyon ng bawat katawan. Napagtanto ni Alejandro na ang kanyang mga sagot ay hindi tumutugma. Victoria, nagdala ka ba ng anumang gamot para ibigay ngayon? Nagdala ako, ngunit makikipag-usap muna ako kay Dr. Hernandez. Anong gamot? Vitamin supplement para tumulong sa paggaling. Hindi sumagot si Alejandro, ngunit nagpasya siyang magmasid ng mas malapitan. Martes, 8 ng umaga. Tinawagan ni Dr. Hernandez si Alejandro nang may pagkaapuruhan. G. Montemayor, kailangan ko kayong makausap. May nangyari. Dumating na ang resulta ng toxicological test ng inyong mga anak. Naramdaman ni Alejandro ang pagsikip ng kanyang tiyan. May amphetamine sa kanilang dugo. Amphetamine, isa itong napakalakas na stimulant. Sa mga sanggol, maaari itong magdulot ng eksaktong mga sintomas na ipinakita ng inyong mga anak. Doktor, saan kaya ito nanggaling? Tanging mga doktor lamang ang may access sa purong amphetamine. At batay sa mga antas na natagpuan namin, ang pag-apply ay regular na ginagawa sa loob ng halos 2 buwan. Naramdaman ni Alejandro na nanginginig ang kanyang mga binti. 2 buwan iyon nang simulan ni Victoria ang paggamot sa kanila. Sino si Victoria? Ang pribadong doktor ng pamilya. Naging seryoso si Dr. Hernandez. G. Montemayor, kailangan kong ipaalam sa inyo na ipapaalam namin ito sa mga autoridad. Ito ay paglalason sa mga menor de edad. Sa sandaling iyon, lumitaw si Victoria sa pasilyo. Alejandro, kumusta ang aking mga munting pasyente ngayon? Sabi ni Victoria ng may kontroladong boses. Gusto kayong kausapin ng doktor. Tungkol saan? Ipinakilala ni Dr. Hernandez ang sarili. Doktora, ako si Dr. Hernandez, ang responsable sa intensive care.
Kailangan kong linawin ang ilang punto tungkol sa paggamot na ibinibigay ninyo sa mga bata. Sige, anong mga punto? Nakakita kami ng amphetamine sa kanilang dugo. Namutla si Victoria, ngunit sinubukan niyang itago ito. Amphetamine? Imposible. Pampakalma lamang na natural ang ibinibigay ko. Mayroon kayong reseta para sa pampakalma na iyan. Mayroon ako. Sige, hanapin mo sa bag mo. Ngunit mas matagal siya kaysa karaniwan. Kakaiba. Sa tingin ko naiwan ko sa aking konsultasyon. Ipinagpatuloy ni Dr. Hernandez. Ang dami ng amphetamine ay nagpapahiwatig ng regular na pag-apply sa loob ng 2 buwan. Maaari mo ba itong ipaliwanag? Dapat ang kasambahay iyon. Siya ang nagdudroga sa mga bata. Ngunit ang kasambahay ay nakakulong na sa loob ng 5 araw at ang antas ng amphetamine sa dugo ay nagpapahiwatig ng kamakailang pag-apply. Walang sagot si Victoria. Doktora, sabi ng investigador, papadali namin ang mga bagay para sa inyo. Alam namin na nag-apply ka ng amphetamine. Mayroon kaming mga ebidensya. Ang gusto lang naming malaman ngayon ay kung bakit. Tinitigan ni Victoria ang paligid ng silid. Si Alejandro na may galit sa kanyang mga mata. Si Dr. Hernandez na umiling. Mga investigador na naghihintay. Naintindihan niya na tapos na. Ginawa ko iyon dahil nagsimula siya na nanginginig ang boses. Magsalita ka, Victoria, bulong ni Alejandro. Ito man lang ay utang mo sa akin dahil mahal kita, Alejandro. Tahimik ang silid. Mahal kita sa loob ng maraming taon mula nang mamatay ang asawa mo. At naisip ko na kung aalagaan ko ang mga bata, kung magiging hindi mapapalitan ako para sa kanila. Nilason mo ang mga anak ko dahil sa pag-ibig, sabi ni Alejandro na hindi makapaniwala. Hindi ko intensyong saktan sila. Gusto ko lang na kailanganin nila ako, na makita mo na mahalaga ako, mahalaga. Halos napatay mo sila. Ang dosis ay maliit, kinakalkula. Doktor ako, alam ko ang aking ginagawa. At nang nagawa ni Maria na pakalmain sila, doon ko kailangang magdagdag ng kaunti. Sinisira niya ang lahat. Nagdagdag ka ng dosis ng droga sa mga anak ko dahil sa selos? Umiiyak na si Victoria ngayon. Mahal na mahal kita. Iyan ay hindi pag-ibig, Victoria. Iyan ay kabaliwan. Oo, pag-ibig iyan. Lahat ng ginawa ko ay para sa pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi nananakit ng mga inosenteng bata. Hindi ko sila gustong saktan. Gusto ko lang na mahalin mo ako. Kinawayan ng investigador ang kanyang mga kasamahan. Doktora, ikaw ay inaresto para sa attempted murder at illegal practice of medicine. Habang dinadala si Victoria na patuloy na sumisigaw na mahal niya si Alejandro, naiwan si Alejandro sa silid, wasak. Doktor, sabi niya kay Dr. Hernandez, kailangan kong pumunta para sa isang tao. Isang inosenteng tao na nakakulong dahil sa isang krimen na hindi niya ginawa. Pumunta ka na, ligtas na ang iyong mga anak. At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, alam ni Alejandro na ito ay totoo. Miyerkules, 10 ng umaga. Si Alejandro ay nasa istasyon na sa loob ng 3 oras, nakikipagbuno sa mga papeles at burokrasya kahit na umamin si Victoria, hindi madali ang pagpapalaya sa isang tao mula sa bilangguan. G. Montemayor, paliwanag ng delegate. Ang ginang Maria ay mapapalaya ngayon, ngunit ang proseso laban sa kanya ay opisyal na ma-file sa loob ng ilang linggo at maaari siyang manatili sa bahay habang naghihintay. Puwede, at tungkol sa kompensasyon para sa emosyonal na pinsala. Aayusin ko iyan mamaya. Ngayon, gusto ko lang siyang palabasin dito. Alas 11. Sa wakas ay lumabas si Maria mula sa selda. 5 araw na parang 5 taon. Nagdadala siya ng isang plastic na bag na may kaunting pag-aari niya nang siya ay arestuhin. Nang makita niya si Alejandro sa pasilyo, tumigil siya at hinarap siya. Hindi siya ngumiti, hindi nagpakita ng ginhawa, tanging pagod at isang malalim na puot. Maria, Sir Alejandro, ikaw ay malaya na. Alam ko, sinabi ng delegate sa akin. Si Victoria ang naglalason sa mga bata. Tama ka mula sa simula. Tumawa si Maria, ngunit walang saya. Oo, tama ako. Ngunit naniwala ka sa kanya sa loob ng mga buwan at sa akin, ni isang araw. Ang pangungusap ay pumutol kay Alejandro na parang kutsilyo. Maria, alam kong nagkamali ako. Nagkamali kayo. Umiling siya. Sir Alejandro, sinira niyo ang buhay ko. Sinabi ng sarili kong ina na patay na ako para sa kanya. Lumabas sa TV na ako ay baby poisoner. Aayusin ko ang lahat niyan. Paano? Paano niyo aayusin ang 5 araw ng impyerno? Paano niyo maibabalik ang pagmamahal ng aking ina? Walang sagot si Alejandro. Sir Alejandro, salamat sa pagpapalabas sa akin sa kulungan. Ngunit ngayon,
Gusto ko lang umuwi at subukang buuin muli ang mga piraso ng aking buhay. At ang mga bata, namimiss ka na nila. Tumigil si Maria sa pintuan ng istasyon. Kumusta sila? Gumagaling bawat araw. Kung wala ang lason ni Victoria, sila ay nagiging malusog. Mabuti naman. Maria, bumalik ka para alagaan sila, pakiusap. Hindi ako puwede. Bakit? Dahil hindi na kita pinagkakatiwalaan. At umalis siya. Iniwan si Alejandro na mag-isa sa bangketa. Nauunawaan na magiging mas mahirap ang muling pagkamit ng kanyang tiwala kaysa sa kanyang inakala. Unang buwan. Pagkatapos ng 1 linggo ng pagpilit, sa wakas ay pumayag si Maria na bumalik, ngunit may mahigpit na kondisyon. Babalik ako, sinabi niya kay Alejandro sa pintuan ng kanyang bahay, ngunit hindi bilang kasambahay. Inaalagaan ko ang mga bata sa araw at umuuwi ako sa bahay ko gabi-gabi, bawat araw. Sige, gusto ko ng doble ng kinikita ko dati. Puwede ring triple. At itigil mo na ang pagsisikap na kausapin ako tungkol sa mga personal na bagay. Tayo ay patron at empleyado. Iyon lang. Sa unang mga araw, malamig ang relasyon sa pagitan nila. Si Maria ay dumating nang may katumpakan 7:00. Inalagaan niya ang mga kambal ng buong pagmamahal, ngunit tinatrato si Alejandro na parang hindi siya nakikita. Magandang umaga. Magandang umaga. Mahimbing ba ang tulog ng mga bata? Oo, uminom sila ng gatas 5:00. Salamat. At iyon lang. Ang mga kambal naman ay umusbong kay Maria na bumalik. Para bang bumalik sa normal ang buhay para sa kanila. Mas mahimbing silang natutulog, mas kumakain, mas nakangiti. Ngunit hindi maayos si Maria. Napapansin ni Alejandro na nagkakaroon siya ng mga nightmare. Minsan sumisigaw siya habang tulog sa sopa sa sala sa panahon ng pahinga ng mga bata. Sa ibang pagkakataon, siya ay naninigas kapag nakarinig ng mga sirena ng pulisya. Maria, ayos ka lang? Nasa perpekto akong kalagayan. Parang hindi ka natulog. Ang aking mga gabi ay hindi inyong problema. Isang hapon, lumitaw ang isang reporter sa pintuan ng mansyon. Maaari ko bang makausap si Maria Santos? Namutla si Maria na parang papel. Hindi ako magsasalita sa press. Bulong niya kay Alejandro. Hayaan mo na ako. Lumabas si Alejandro at kinausap ang mamamahayag. Pagbalik niya, nakita niya si Maria na nanginginig sa banyo. Umalis na sila. Paano kung malaman nila kung saan ako nakatira at kung lilitaw sila ulit sa bahay ng aking ina? Nakita ni Alejandro na nagkakaroon siya ng anxiety attack. Huminga siya ng dahan-dahan. Walang maninira sa iyo. Paano mo magagarantiya iyon? Dahil mag-aarkila ako ng seguridad para sa iyo. Hindi ko kailangan ng limos. Ito ay responsibilidad ko. Inilagay kita sa sitwasyong iyan. Ito ang unang pagkakataon na inako ni Alejandro ang tunay na kasalanan para sa nangyari. Ikalawang buwan. Nagpapatuloy ang tensyonadong routine, ngunit napapansin ni Alejandro ang maliliit na pagbabago. Si Maria ay malamig pa rin sa kanya, ngunit minsan ay nakakalimutan niya at sumasagot ng mas natural sa isang tanong. Kumusta ang weekend ng mga bata? Gusto nang gumapang ni Isabela. Patuloy niyang sinusubukang mag-drag sa alpombra. Talaga, hindi pa ba siya masyadong maliit? Ang bawat sanggol ay may kani-kaniyang oras. Siya ay mausisa, tulad mo. Napagtanto ni Maria na lumabas ang usapan sa propesyonal at muling naging malamig. Ihahanda ko ang kanyang papila. Isang araw, umuwi si Alejandro at nakita si Maria na umiiyak sa hardin habang natutulog ang kambal. May nangyari ba? Wala na kailangan ninyong malaman. Maria, umiiyak ka. May nangyari. Pumunta ako sa palengke kaninang umaga at lahat sila ay nakatitig sa akin. Isang ginang ang nagsabi sa kanyang apo na ako ang babaeng naglason ng mga sanggol. Naramdaman ni Alejandro ang pagsikip ng kanyang dibdib. Ikinalulungkot ko. Wala itong silbi na malungkot. Nangyari na ang pinsala. Magbibigay ako ng panayam sa TV. Ipapakita ko ang lahat at sa tingin mo ba makakatulong iyon? Natitigilan nila akong tingnan na parang halimaw. Hindi alam ni Alejandro ang isasagot. Maria, hayaan mong tumulong ako. Nakatulong ka na ng sobra. Sa gabing iyon, tinawagan ni Alejandro ang isang kilalang mamamahayag at nag-ischedule ng panayam para sa susunod na linggo. Kung siya ang nagdulot ng problema, sisikapin niyang ayusin ito. Ikatlong buwan, ang panayam ni Alejandro ay nagkaroon ng magandang epekto. Ikinuwento niya ang buong kwento. Inamin niya ang pagkakamali sa paniniwala sa mga kasinungalingan ni Victoria at humingi ng pampublikong paumanhin kay Maria. Si Maria Santos ay isang tapat at masipag na babae na biktima ng isang kriminal na doktor. Nagkamali ako sa pagdududa sa kanya nang dapat ay nagtiwala ako. Humihingi ako ng paumanhin sa publiko para doon.
Ang ilang pahayagan ay gumawa ng mga ulat tungkol sa kaso na nagpapakita ng kabilang panig ng kuwento. Dahan-dahan nagbago ang opinyon ng publiko, ngunit sa bahay, nanatiling malayo si Maria. Nakita ko ang iyong panayam, komento niya isang umaga, at maganda, ngunit hindi pa rin ito binabago ang nangyari. Alam ko, ngunit ito ay isang simula. Sa parehong buwan, may mahalagang nangyari. Lumitaw si Aling Carmen sa mansyon. Gusto kong makausap ang anak ko. Tinawag ni Alejandro si Maria na naging tensyonado nang makita ang kanyang ina. Mama, naparito ako para humingi ng tawad. Hindi sumagot si Maria. Nakita ko ang panayam niya sa telebisyon. Naintindihan ko na nagsasabi ka ng katotohanan mula sa simula. Hindi niyo ako pinaniwalaan noong higit na kailangan ko kayo. Alam ko at labis akong nagsisisi. Ang pagsisisi ay hindi nagbabalik ng mga araw na ginugol ko ng mag-isa sa kulungan. Maria, pakiusap, ikaw ang anak ko. Mahal kita. Sinabi ninyo na patay na ako para sa inyo. Umiyak si Aling Carmen. Nagsabi ako ng kalokohan. Galit ako, nahihiya. Ngunit ikaw ay magiging anak ko magpakailanman. Umiyak din si Maria, ngunit hindi pa rin niya mapatawad. Kailangan ko ng oras, Mama. Gaano katagal? Hindi ko alam. Alam ko lang na hindi madaling magtiwala sa sinuman. Ika-4 na buwan. Sa wakas ay pumayag si Maria na magtanghalian sa bahay ng kanyang ina tuwing linggo. Ito ang unang hakbang patungo sa pagkakasundo ng pamilya. Kumusta ang mga bata? Tanong ni Aling Carmen. Magaganda. Gumagapang na si Isabela at sinusubukan ni Sofia. At ang patron ay mabait sa iyo? Mabait siya sa akin. Wala akong dapat ireklamo. Maria, maaari ba akong magsalita ng isang bagay? Pwede. Nakikita ko sa iyong mga mata na gusto mo siya. Mama, walang mali roon. Siya ay isang mabuting tao at walang asawa. Siya ang aking patron. Ako ay empleyado. At ano naman, ikaw ay isang tapat, masipag, mapagmahal na babae. Anumang lalaki ay magiging masuwerte na magkaroon sa iyo. Tumahimik si Maria. Sa loob ng ilang buwan, hindi niya inisip ang sarili niya bilang isang babae, tanging bilang tagapag-alaga ng kambal. Sa mansyon, nagbabago rin si Alejandro. Nagsimula siyang mas pagmasdan si Maria, hindi lamang bilang nani ng kanyang mga anak, kundi bilang isang tao. Nakikita niya kung gaano siya mapagmahal, dedikado at matalino. Isang hapon, natagpuan niya itong nagtuturo kay Isabela na pumalakpak. Tingnan mo, munting bata, pumalakpak. Tumawa si Isabela at sinubukang gayahin, ngunit hindi nagtatagpo ang maliliit na kamay. Mabilis siyang natututo, komento ni Alejandro. Sila ay napakatalino, sagot ni Maria. Pareho sila sa iyong ina. Tumigil si Maria sa paglalaro kay Isabela. Hindi sila ang aking mga anak, ngunit inaalagaan mo sila na parang iyo. Trabaho ko lang. Tinitigan siya ni Maria sa mata sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan. Ano ang ibig ninyong sabihin? Na nakikita ko kung paano mo sila tingnan, kung paano mo sila alagaan, kung paano sila nakangiti kapag nakikita kanila. Hindi lang iyan trabaho, Sir Alejandro. At nakikita ko kung paano kanila tingnan. Para sa kanila, ikaw ang mama. Hindi ako pwedeng maging ina ng mga anak na hindi ko isinilang. Pwede ka. Ang mama ay ang nag-aalaga, ang nagmamahal, ang naroroon. Hinawakan ni Maria nang may kaba ang laruan ni Isabela. Bakit niyo po ito sinasabi sa akin? Dahil gusto kong malaman mo na labis kitang hinahangaan. Ito ang unang pagkakataon na nagpakita si Alejandro ng romantikong interes, ngunit sa banayad na paraan. Ika-5 at ika-6 na buwan. Unti-unting umiinit ang relasyon sa pagitan nila. Ang mga usapan na nagsisimula sa kambal ay nagtatapos sa personal na mga bagay. Maria, pwede ba akong magtanong ng isang bagay? Pwede. Bakit ka ganyan kabait sa mga bata? Tahimik si Maria sa isang sandali. Dahil nawalan ako ng isa. Paano? 2 taon na ang nakalipas, buntis ako. Nawala ko ang sanggol sa ika-4 na buwan. Naramdaman ni Alejandro ang pagsisikip ng dibdib. Ikinalulungkot ko. Kaya naman labis akong nakikiramay sa inyong mga anak. Sila ay nasa edad na sana ng aking anak. Anak. Sa unang pagkakataon mula nang bumalik siya, tinitigan ni Maria ng diretso ang kanyang mga mata. Kaya naman labis akong nasaktan nang naisip ninyo na masasaktan ko sila. Pagkatapos mawala ang sarili kong anak, hindi ko kailanman sasaktan ang anak ng ibang tao. Tahimik si Alejandro. Sa unang pagkakataon na intindihan niya ang tunay na lawak ng sakit na idinulot niya. Noong Hunyo, sa ika-6 na kaarawan ng kambal, nag-organisa si Alejandro ng isang maliit na pagdiriwang. Inanyayahan niya si Aling Carmen, si Aling Asuncion, at ilang malalapit na kaibigan. Salamat sa pag-imbita sa akin.
sabi ni Maria nang ibigay niya ang imbitasyon. Siyempre, bahagi ka ng kanilang pamilya. Sa panahon ng pagdiriwang, pinagmamasdan ni Alejandro si Maria na naglalaro kasama sina Isabela at Sofia. Ngumiti siya ng totoo sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan at napagtanto niyang inibig niya ito. Sa pagtatapos ng pagdiriwang, nang aalis na si Maria, sinamahan siya niya hanggang sa tarangkahan. Salamat sa pagdiriwang. Mahal na mahal ka nila. Maria, ang ganda mo ngayon. Napahiya siya habang nakangiti. Salamat. Matagal na kitang hindi nakikitang ngumiti ng ganyan dahil masaya ako kapag kasama ko ang mga bata. Tinitigan siya ni Maria. Nauunawaan ang tanong na hindi niya tinanong. Magandang gabi, Alejandro. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan na tinawag niya ang kanyang pangalan, walang sir. Ika-7 buwan, nagbago ng lubusan ang kanilang relasyon. Patuloy na umuuwi si Maria sa kanyang bahay araw-araw, ngunit ang mga pag-uusap ay naging mas mahaba, mas matalik. Alejandro, maaari ba akong magtanong ng isang bagay? Sige. Minahal mo ba ang asawa mo? Bakit mo gustong malaman? Kuryosidad lang. Nag-isip si Alejandro bago sumagot. Natutunan ko siyang mahalin, ngunit hindi ito pag-ibig sa unang tingin. Paano? Ang kasal ay inayos ng mga pamilya, ngunit sa paglipas ng panahon, nagkaroon ako ng pagmamahal, paggalang, at nang mamatay siya, inakala kong hindi na ako muling makakaramdam ng anuman para sa sinuman. At ngayon natuklasan ko na mali ako. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Maria. Alejandro, pwede ko bang tapusin? Tumango siya. Natuklasan ko na posible talagang magmahal ng totoo. Mahalin ang isang tao dahil sa kung sino siya, sa paraan ng pag-aalaga niya sa iba, sa lakas na mayroon siya. Hindi ko alam kung saan mo gustong patunguhan. Gusto kong sabihin na inibig kita. Tahimik si Maria sa mahabang panahon. Hindi niya iyon masabi. Bakit? Dahil takot ako. Takot sa ano? Sa pag-asa at pagkatapos ay matuklasan na nagsisinungaling ka. Hindi ako kailanman magsisinungaling tungkol dito. Nagsinungaling ka na tungkol sa ibang bagay. Hindi ako nagsinungaling, nagkamali lang ako at natutunan ko ang aral. Anong aral? Na ang pagtitiwala sa isang tao ay tumataya sa taong iyon kahit na tila ang lahat ay laban sa kanya. Naramdaman ni Maria na namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Alejandro, mahal na mahal din kita, ngunit takot na takot ako. Takot sa ano? Sa pagiging masaya at pagkatapos ay mawala ang lahat muli. Hindi ka mawawalan. Paano mo nalaman? Dahil sa pagkakataong ito, lalaban ako para sa iyo, para sa atin. Ika-8 buwan. Noong Agosto, nang ang kambal ay 8 buwan, sa wakas ay nagpahayag ng tunay na pag-ibig si Alejandro. Sila ay nasa hardin. Pinapanood sina Isabela at Sofia na sinusubukang tumayo habang nakasandal sa coffee table. Malapit na silang maglakad, komento ni Maria. At nagsasalita na rin. Sinabi ni Isabela na, Mama kahapon. Para sa iyo, hindi ba? Ngumiti si Maria. Dapat ay aksidente lang iyon. Hindi iyon aksidente. Kinikilala ka niya bilang mama. Sa sandaling iyon, bumulong si Sofia ng mama, nakatingin diretso kay Maria. Pareho, bulong ni Alejandro. Hindi mapigilan ni Maria ang kanyang mga luha. Alejandro, paano kung magkamali? Paano kung hindi ito magtagumpay? Paano kung magtagumpay? Tinitigan siya niya sa mata. Mahal mo ba talaga ako? Mahal kita higit sa anuman. Kahit na ako ay mahirap, ang pera ay hindi nagpapabuti o nagpapalala sa sinuman. Mayroon kang isang bagay na hindi mabibili ng pera. Ano? Isang mabuting puso. At iyon ang mahalaga. At ang pamilya mo, ang iyong mga kaibigan, ano ang sasabihin nila? Sasabihin nilang ako ang pinakamasuwerte na lalaki sa mundo. Ngumiti si Maria sa wakas. Sige, okay lang iyon. Ano ang okay? Pumayag akong subukan. Pumayag akong tingnan kung ano ang magiging resulta sa pagitan natin. Hinila siya ni Alejandro sa isang maingat na yakap. Mahal kita, Maria. Mahal din kita. 1 taon pagkatapos, sa hardin ng parehong mansyon kung saan nagsimula ang lahat, ikinasal sina Alejandro at Maria sa isang maliit at emosyonal na seremonya. Sina Isabela at Sofia, ngayon ay 1 taon at 4 na buwan, ay tumakbo sa hardin sa kanilang mga unang hindi matatag na hakbang. Si Aling Carmen ay nasa unang hilera. Ipinagmamalaki ang kanyang anak. Si Aling Asuncion ay na-promote bilang head housekeeper at nakatanggap ng dagdag na suweldo. Tinanggap ng pamilya ni Alejandro si Maria matapos siyang mas makilala. Sa panahon ng seremonya, pinatawa ng kambal ang lahat nang sumigaw sila ng mama sa gitna ng mga panata. Sa tingin ko, aprobado nila, komento ng pari na
nakangiti. Pagkatapos ng pagdiriwang nang umalis ang mga bisita, nagtipon ang bagong pamilya sa silid ng mga bata. Ang laki na nila, bulong ni Maria, pinagmamasdan ang kambal na mahimbing na natutulog. At lalaki silang alam na sila ay minamahal mula pagkabata ng isang babaeng piniling maging kanilang ina. Pinili niya. Oo, dahil ang mama ay hindi lamang ang nagluwal, ito ay ang pumipili na magmahal. Ngumiti si Maria at umupo sa tabi ng kanyang asawa. Salamat. Para saan? Dahil binigyan mo ako ng pagkakataong maging ina at maging masaya. Salamat sa iyo dahil tinuruan mo ako kung ano ang tunay na pag-ibig. At malayo roon, sa isang women's penitentiary, nakita ni Victoria ang newscast na nagpapakita ng kasal. Nawala niya ang lahat ng gusto niya, ang propesyon, ang kalayaan, ngunit nagkaroon ng hustisya. Sa mansyon, natulog sina Isabela at Sofia na alam na sila ay mahal. At sa wakas ay naintindihan ni Maria na minsan ang pamilyang pinipili natin ay mas malakas kaysa sa pamilyang dugo. Ang pag-ibig ay nagtagumpay at sa pagkakataong ito, magpakailanman. Nagustuhan mo ba ang kuwentong ito? Nararapat ba ang nakuha ni Victoria o kulang pa iyon? Ibahagi sa mga komento. Hanggang sa susunod na kuwento. M.